Namnam na namnam nila yung homily, yung minimensahe. Pero makita mo, eto cellphone, merong ba't po pumaroon pa? E di sana, hindi na lang pumunta roon, lalong nagkasala. Yun ba, pakikipagtipan mo sa Diyos na hinahanap mo para gusto mong madama at makilala? Yan po. Kaya ang dahilan, hindi matutong ganapang tao sa kanyang kaukulan at kabanalan, ang laman ng isip ay yung gusto lang niya. Ang laman ng puso niya, yun lamang gusto niya. Ngunit yung ayaw niyang pakinggan. May gusto siyang pinipili. Hindi lahat ay tinatanggap niya. Pinipili niya lang. Kung lahat lang ng banal na salita ng Ama'y tatanggapin at titimo sa puso, tandaan po ninyo, mula ulo hanggang talampakan mananagos sa buong kalamnan ninyo ang Diyos Espiritu at mararamdaman niyong buhay na buhay siya. Kapag gusto nila ang pare, nako, tuwang-tuwa. Pag ayaw nila ang pare, hindi sisimba. Bakit po? Ang pari po ba ang magliligtas? Ang pari po ba ang ikaliligtas? Kaya kung maganda kang sumunod sa ama mo, ituturo mo ito, mga minamahal na kapatid. Huwag niyong pagmasdan ng kapwa niyo. Pakinggan niyo yung sinasabi at ng mga tuto kayo. Damhin niyo ang Espiritu Santo, huwag ang katabi ninyo. Buhay ba ang Ama? Kaya pinupuri ko't pinasasalamatan ng Ama sa mga totoong taong nakikilala siya. Palakpakan niyo nga po ang Ama. Alam nyo, mga minamahal ko, sa katotohanan lang na kung tutuntunin nyo ang banal na aklat at makasusunod kayo, wala sa relihiyon ang kaligtasan. Nasa pakikipagrelasyon mong tapat at makatotohanan sa Diyos mo. Kung paano mo siya kinikilala, kung paano mo siya tinatanggap sa buhay mo, sa puso mo. Kaya lamang po maraming tao, ang tinatanggap ay pera, ang Diyos ay ayaw. Ang pinipili ay kalusugan, ang Diyos ay hindi ginugusto kapag may malakas na katawan. Buhay ba nga, Ma? Paano kang makikihalahala? Halimbawa, ikaw ang ikakasal. Hindi ka makihahala-hala doon sa hirap ng mga naghahanda sa'yo, di ba? Sapagkat ikaw ang dudulog sa piging, ikaw ang ikakasal. Kaya, ano ang gagawin mo? Mag-aayos, aayusan ka, masaya ka, dahil masaya kang haharap sa dambana. Yan ang nasumpungan si Kristo. Masayang kasama siya, masamyang kinakamtan niya ang grasyang mula sa liwanag na mula sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag kapiling mo siya, parang walang bali sa iyo ang buhay mo. Parang walang halaga sa iyo yung mga pinagdaraanan mo sapagkat kampante ka. Patag ka dahil kasama mo ang tagapagligtas mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, yan ang dahilan kung bakit gustong mabuhay ng Ama ang pananampalataya ng mga anak niya sa Kanya. Upang kung siya maramdaman at tuwirang tumagos sa kanilang kalooban ang Kanyang mga aral at mga salita niya na mananahan sa isip at mararamdaman ang puso nila, tuwirang makikilalang buhay na buhay siya. Buhay ba ang Ama? O sulong, sasabihin ng tao, Panginoon ko at Diyos ko, dumudulog po ako sa iyo. Gumaling na po sana ang aking karamdaman. Ngunit ang laman ng puso mo'y galit sa kapwa mo.
Paano mo sinabi sa Panginoon mo, Diyos ko, na gumaling na po sana ang aking karamdaman? Ang karamdaman mo sa iyong mga galit ay ayaw mong pagalingin. Kailangan gumaling muna ang galit mo para maramdaman mo ang magpapagaling sa iyo. Buhay ba nga, Ama? Kailangan mo nang mawala ang hinanakit mo para maramdaman mo ang magbibigay grasya sa iyo. Grasya ng kagalingan mo. Buhay ba nga, Ma? Kailangan kilalanin mo muna ang matwid at tama't tumpak na gawa niya para makita mo kung paano kadakilas siya sa buhay mo. Buhay ba nga, Ma? Kaya, kung nalulungkot ka nang hindi mo siya kilala, naaliw ka niya dahil nakilala mo ang tagapag-aliw mo. Kaya, kung ganito lahat ang madarama ng tao, hindi kaya kapwa mo, mahal mo, tulad ng pagmamahal sa sarili mo. Buhay ba nga, Ma? Kaya't kung kapwa nagmamahalan at nagkakaisa sa piling ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, mayroon pa kayang sa iyo'y manloloko, sa iyo'y magagalit, sa iyo'y magbibintang, sa iyo'y magpaparatang, sa iyo'y gagawa ng masama. Wala na. Kaya ito ang tinatatak ng Ama sa bawat anak niya, ang mahalin siya ng higit sa lahat, upang kapag minahal siya ng mga anak niya, matututunan ding mahalin ang kapwa-tao nila. Buhay ba nga, Ma? Kaya, hindi ba nagsisinungaling yung taong sabi niya, kilala niya ang Diyos, nasa Panginoon siya, subalit mayroon siyang ayaw na kapwa-tao? Paano mo tinanggap sa puso mo ang Diyos mo? Samantalang ayaw mo si Juan, si Pedro, ang gusto mo si Juan at si Marta lamang. Kung misa naman, wala namang ginawang kasalanan sa iyo, yung inaayawan mo, ano ang dahilan? Higit, selos. Ngunit hindi maamin ang taong may ganitong taglay. At ito ang inaalis ng Ama at pinapatay sa damdamin ng tao. Yaong hindi pag-amin sa katotohanan, upang kapag siyang tinanggap, aaminin mo na lahat sa sarili mo kung anong ugali ka at mayroon ka. Ngunit, hindi na kailangang isiwalat mo sa kapwa mo maging sino pa, sapagkat naisiwalat mo ito sa Ama mo at kinilala mong matwid at tinanggap mo siya bilang pagbabago mong buhay. Buhay ba, Ama? Kaya, mayroong hindi ka panipaniwala na kapwa nila, gaano man katindi ang pagbabago at gaano man katotoong nagbago. Sapagkat yung hindi naniniwala at hindi makatanggap sa kanila, hindi pa nagbabago. Subalit, kung nagbago na lahat ang mga tao na katulad niyang nagbago, magkakaunawaan sila kapwa at magmamahalan. Buhay ba, Ama? At ito ang mahirap gamutin sa mundo, ang kataasan ng tao. Kaya, ang sino mang mataas, hindi niya makikitang mabuti ang kalooban ng Ama kung gaano kabuti sa gumagawa niyang buhay, sa kanyang buhay na pinagkaloob, kung papaano siya ginawa ng buhay dito sa buhay bilang tao sa sanlibutan. Buhay ba, ang Ama? Kaya mga mahal, inyong pakinggan. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan,
sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak at lumang sisid lang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat. Matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay sinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy, kapwa nagtatagal. Maaari bang ang pumasok na banal ay makapanahan sa isang masama ang inabutan? Kung tinanggap mo ang banal na tagapagligtas mo, ngunit ang puso mong tatanggap nito ay nandoon pa rin ang galit at karumihan, makapananahan ba siya sa iyo? Subalit bilang tao, hindi mo kayang aminin ito. Ngunit nakikita ka ng ama mo, nababasa niya ang laman ng isip mo at natatarok niya ang damdamin mo. Kaya naman, ang nagsasabing hindi na siya marunong magalit at ang nagsasabing ako'y wala ng puot, nang dahil hindi pa ganap na totoo yun at may nararamdaman pa siya sa dibdib, sinong nahihirapan? Diba ang nagsabing wala ng laman ang puso ko ng galit? Mga mahal, hindi maaring magsama ang kabutihan at kasamaan. Madadaig ang isa. Kaya't kung mas malamang ang kabutihan, mananaig ang kabutihan. Kung mas malamang ang kasamaan, mananaig ang kasamaan. Kaya't kailanman, hindi maaring pagsamahin ng bago at lumang tela. Sapagkat, kapag itinagpi mo ang bagong tela sa isang lumang tela o lumang damit, kapag nahatak ang luma, sasama ang bago, mawawarak ang luma. Ibig sabihin, mga mahal ko, kailanman ay hindi maaring pagsamahin ng mabuti. Sapagkat, kung mananaig at mas malaki ang kabutihan, maaring mahatak niya yung kasamaan. Siya ang sasama. Subalit kung mas malaki ang kasamaan kaysa sa kabutihan, siguradong matatalo ang bagong kaloob sa inabutang luma. Buhay ba ang Ama? Kaya ang nais ng Ama, manahan ang kabutihan, manaig ang kabanalan, upang mapatay ng kabanal at katotohanan ang masamang inabutan at doon ay mabuhay na ang katotohanan. Buhay ba ang Ama? Ngunit sino nga ang gugusto nito? Gugustuhin ba ito ng makasanlibutang tao? Gugustuhin ba ito ng makalamang tao? O ang gugusto nito, yung nais ng magbagong buhay at talikdan ng dating buhay? Kaya't magkakasundo silang dalawa. Kapag nagsama ang kapwa nagnais na magbagong buhay, magkakaisa sila at magkakasundo. Subalit, kapag ang nagbago, nakasama sa ayaw magbago, kailanman ay hindi sila magkakaisa. Mga mahal, napakabuti ng Ama. Huwag niyong pahirapan ang isip niyo, sapagkat hindi pinapagpahirap sa isip ang ganito, kundi ang dapat tanggapin nyo ang magpapabago sa inyo, ang magbibigay liwanag upang makaunawa kayo. Ngunit ikaw tao, huwag mong pahirapan ang isip mo kung paano mo ito lilimiin at susuriin, sapagkat hindi mo makakaya bilang tao. Subalit, kung totoo ka at magpapakatotoo kang tatanggap sa tagapagbago mo, walang hirap nakakamtin mo ang pagbabagong buhay mo. Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Ngunit sino si Constancia para paniwalaan niyo sa tinuran ko? Ngunit sino si Constancia para tanggapin niyo ang mga tinuran kong ito? Ngunit sino ang kapwa niyo para paniwalaan niyo? Kaya't dito nasusukat ang taong nakikipagtotoo sa Diyos Ama. Nakikilala niya ang katotohanan,
Nararamdaman niya ang pagmamahal at tumatanggap siya sa Diyos niyang walang hanggan. Sapagkat naniniwala siya na walang hindi magagawa ang ama niya at walang hindi mapagbabago sa kanya, yamang siyang tinanggap niya at nanahan sa kanya. Buhay ba ang ama? Kaya subukan mo ang kapwa mo'y inaya mo sa hindi niya gusto. Mapapasunod mo ba siya? Subukan mong parehas niyong gusto ang inaaya mo sa kanya. Walang dalawang salita ka, susunod siya sa iyo. Yan ang katotohanan. Kapag kapwa-tao ang nagkais at nagkasundo, magkakasundo sila sa gawang panlupa. Subalit kapag ang tao at kabanalan ng Espiritu ang hinain mo, ang tao hindi makatatalima, ang Espiritu ay matatalo. Sapagkat banalang hain niya, hindi pang tao. Ngunit at pasubali, kapag naramdaman nyo ang katotohanan at kinilala nyo ang katotohanan at ang tunay na pinagmulan ng katotohanan ay nasa inyo, walang hirap ng isip, walang hirap ng loob, sapagkat ang Ama mismo na inyong tinanggap na kayo nakipagtotoo at naramdaman nyo siya, siyang ganap na sa inyo, mangungunat, mangingibabaw, upang ang hindi ninyo kaya ay makaya nyo nang dahil sa kaloob niyang pagbabago na kinamtan mula sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kaya nga kapag natalo ang damdamin ng tao sa mabuting nasa Kanya, mahirap niya nang unawain ang kabanalang natutunan niya. Nang dahil namatay ang kabanalan, nabuhay ang kasamaan, nagbilang katauhan, nawala ang espiritual na pamumuhay. Buhay ba ang Ama? Kaya, sino naman ang nahirapan at mahihirapan kung ang tao'y nakasumpong ng liwanag at nagbalik sa dilim? Sino ang taong masasaktan kapag nakadama ng pagmamahal at nangibabaw na naman ang galit at puot sa kanyang dibdib? Di ba siya rin? At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko na nagaganap sa lupa. Ang nahihirapan may dinadala, ang nasasaktan may sugat, ngunit ang wala kailanman, walang hirap at sakit na mararamdaman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat, sino ang magdadalamhati kung nararamdaman niya ang kanyang Diyos na sinasamba? Sino ang di maaaliw kung nasa puso niya ang tinatawag niyang Panginoon? Kaya't, nagsisisi lamang ang tao at nalulungkot lamang ang tao kapag malayo siya sa Panginoon niya at hindi niya kasama. Mga mahal, pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Dumaratal ang pagkatao, suriin niyong mabuti. Narito ang lakas ng Espiritu sa iyo, ngunit nagbilang pagkatao ka. Di ba, nakaramdam ka ng galit? Nakaramdam ka ng hinanakit? Nakaramdam ka ng lungkot? Dahil nasa pagkatao ka. Subalit nang pumuspos sa iyo ang Espiritu, nawala lahat ang nararamdaman mo bilang tao. At yan ang pawang katotohanan. Sa inyo mismong sarili mararamdaman nyo, naaliw ba ang puso mo? Nasa iyong mabuting Espiritu. Nagagalit ka ba, nagdaramdam ka at nag-isip ng hindi maganda sa kapwa mo? Nasa pagkatao ka. Kaya, paano na naigang Espiritu sa iyo kung ang pagkatao mo'y nangibabaw? Masasabi lamang na pangunahan ka ng Ama kung napanaig mo'y siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya, ikaw na nagpapakatotoo at makatotohanan ng gawa mo, kay hirap ipaunawa sa mga hindi gumugusto, sapagkat di nila mawawaan ang iyong kagustuhan, sapagkat ang kinugusto mo'y mula sa Ama mo. O mga mahal ko, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandamay nakadama, ang may kabutihan, mananaig, Ama niya.
Nekaramanayahana, Nekaramanayahana, Nekaramanayahana. Buhay po ba ang Ama? Sa buhay ng tao, kung minsan para walang usapan, hindi ka nakikibo, mananahimik ka, ngunit may tao namang abusado na wala nang inalam kundi yung kanya at wala namang inalam kundi katwiran niya. At kapag hindi ka na nakapagtimpi at sinabi mo ang sa kanya, sigurado magtatalo kayo. Nasubukan niyo na po ba? Ngayon, kung nasa tama ka, ipananaig mo yung sayo, di ba? Ngunit, kung nakikita mong nasa tama ka man at ang kinakausap mo'y hindi makaabot, para walang talo na pagtatalo, di ba iiwanan mo siya? Yan ang gawin nyo, mga mahal ko. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, hindi ka mananalo sa taong walang pangunawa dahil kalbot wala ka masabunot. Kaya, kailanman at pinanaig mo ang sayo, mahihirapan ka lamang, masasaktan ka lamang. Kung papaanong matigas ang kinakausap mo at ikaw na malambot ay napasunod sa kanya, sigurado magiging matigas ka na rin. Kaya, para hindi ka mahawa sa kanya, anong gagawin mo? Subalit, huwag mo siyang kaputan. Huwag mo siyang kamuhian. Kundi siya ay ipanalangin. Yan ang gawin nyo, mga mahal ko. Buhay ba ang Ama? Mahirap po yata yan. Totoo pong mahirap. At walang makagagawa niya bilang tao. Lalo na yung nakikipagtotoo ka sa kanya. Pagkatapos sa harapan ay masaya siya at nakikitawa-tawa, pero pagtalikod ay kinukwento ka. Gaano kahirap yan para sabihin mong mahalin mo pa siya? Baka itatakwil mo talaga siya, di ba ga? Ngunit dito nasusukat ngayon at dito napapatotohanan na ang tinanggap mong banal ay siyang pinanaig mo at hindi ang iyong pagkatao. Buhay ba ang Ama? Gaano kahirap yaong alam mong tama ka? Nasa tama kang katwiran, ngunit hindi niya maunawaan dahil hindi niya maabot ang iyong kinakatwiran. Mahirap yan. Subalit, kung nasa iyong banal, hindi mo pahihirapan ang iyong kalooban at patuloy kang masasaktan dahil sa mali niyang gawa, kaya siya iyong tatalikdan. Subalit, hindi mo siya kapopola. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya nga't ang tao ay mapangsuri. Pag-aralan nyo na lamang kung paano ang mga alagad ni Juan Bautista ay sinuri ang mga alagad ng Kristo. Mga alagad na yan, kapwa mga lingkod na yan. Tama po ba? Kaya katakataka ba kung yung mga tagasunod ng bawat naglilingkod ay mayroong mga sinasabi? Pinaglalaban nila yung kanila? Tama. Ngunit yung mga nakakaabot at nagiging makatotohanan, pag inulat ng makatotohanan kasama nilang pinuno, natututo din sila at tumatanggap din sila. Buhay ba ang Ama? Subalit, katulad ng Kristo, mas malamang at mas mataas ang antas niya kaysa kay Juan. Kaya tanong sinabi, mag-aayuno ba kung kasama ang isang kinakasal? Ibig sabihin, kasama mo yung nagdiriwang. Ba't kayo mag-aayuno yung oras na yon? Natural, magsasaya kayo dahil kasama nyo pa yung pinagdiriwang nyo. Tama ba ga? Ngunit ang tao'y masuri, maurira. Kung minsan sasabihin ng tao, ba't ang tinuturo sa amin ganito? Bakit kayo ganyan ang ginagawa nyo? Kaya nagkakaroon ng laban-laban. Sapagkat doon sa pinalalabas na kapwa, nasa matuwid. Ngunit sino bang matuwid? Sino ba ang tama? Hindi ba ang Diyos? Kaya't kung kapwa kayo nasa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at sumusunod kayo kapwa sa kalooban ng Ama,
walang masama para sa inyong lahat. Kundi lahat kayo'y makakaunawa. Ngunit, paano kundi pinapaliwanag ng mga sinusundan? Kaya dapat ipaliwanag ng mga nagiging pinuno nila kung alin ang dapat at kung ano ang marapat upang ang mga tagasunod ay huwag maligaw at magkamali. Kaya kapag ang turo ay mali, ang mga sumusunod ay nagkakamali. Buhay ba ang Ama? Halimbawa, isa kang inang sugalera. Kung ang mga anak mo ay walang magkaisip at hindi sila magkaisip, hindi kaya yung tunay na halimbawa mo sa kanila ang matutunan nila? Ngunit magpasalamat ka kung ang mga anak mo ay nagkaroon ng isip. Hindi nila susundan yung maling yapak mo. Kaya kailangan sa tao may pag-iisip, may liwanag, upang ang kanyang halimbawang nakitang mali ay huwag niyang tularan. Nakikita mo ng mali, tutularan mo pa ba? Nakikita mong hindi tama, susundan mo pa ba? Kaya't binigyan ng sentido ko mo ng Ama ang tao upang ito'y magnilay at magbulay. Subalit, mayroon sadyang taong makatwiran, ginawa niya detularan ko. Ngunit kung may pangarap ka sa buhay mo at kung maganda ang pangarap mo, hindi mo tusundan, hindi mo tutularan, hindi mo gagayahin ang mali halimbawa. Buhay ba ang Ama? Kaya't pinakita ng Kristo ang katotohanan at mabuting halimbawa at ang makasusunod ay matutulad sa kanyang kabutihan, subalit ang hindi makasusunod, kapwa-tao, nagbilang tao, pagkatao ang nangibabaw at nanguna sa kanila. At yan ang katotohanan. Dito ngayon papaloob ang natuto sa Ama at nakilalang anak, natutunan ang gawa ng Espiritu nila. Subalit ang makasanlibutan at ang hinanap ay pagkatao, kailanman ay hindi matututunan ang gawang pang-espiritual. Kaya't araw-araw sumasamba, araw-araw nananalangin, gayon lamang na ang akala nila ay nagbago na ngunit walang pagbabago sa ginagawa nila, sapagkat ang puso nila ay walang nababago. Buhay ba ang Ama? Kaya anong dapat mabago? Ano ang dapat baguhin mauna? Isip at damin. Mabago ang iyong pananaw, mabago ang iyong pandama, mabago ang iyong pag-iisip upang magawa mo ang mabuting halimbawa na itinuro sa iyo ng tinatawag mong Panginoon, Panginoon ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkaramaniyahanang, nekkaramaniyahanang, nekkaramaniyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? O halimbawa, mayroong may sakit. Inaya ka. Samahan mo nga Eka ako sa doktor. Mas manervyos ka pa sa kanya. Nung nagpapa-check up na, chine-check up na siya, sabi mo, dito na lang ako sa labas. Ba't sinamahan mo pa siya? Sana hindi ka na lang sumama sa kanya. Ano silbi ng pagsama mo, iwanan mo rin pala siya. Tama ba ga? Kaya, ang isang mahina hindi maaaring makapag-akay ng kapwa niya, mahina. At ang bulaga hindi ka maaaring makapag-akay ng kapwa mo bulag. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kung isang mahina ay nag-akay ng isang kahinaan din ang haakayin, hindi kaya kapwa sila madapa. At kung pareha silang bulag, makakalakad kaya sila sa tumpak at marapat na daraanan? Kaya, ang nais ng Ama, ikaw na bulag sa katotohanan, magising ka at nang makita mo kung ano ang kanyang kabutihan. Doon kapag namulat ang iyong isipan sa kanyang kadakilan at kabanalan, magagawa mo ang lahat ng kanyang pawang kagustuhan, sapagkat nakasunod ka sa kanyang kalooban. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, subukan nyo na lamang. Halimbawa, magkapatid kayo, itinuturo mo sa kanya yung mabuti, may sarili naman siyang gusto. At kailangan ka lang ng kapatid mo kapag ka
Nahihirapan siya. Hindi ka kaya magsawa dyan? Lahat may hangganan. Kung ang Diyos nagsasawa, nanghihinawa, tama po ba? Kaya kapag itinakda ng Ama sa mga nahihirapan, inaapi, napihitin ang kanilang isip at damdamin, patitigasin niya ang kalooban mo para sa kapatid mong matigas ang ulo, sino kawawa? Ikaw na mabuti, alam mo gagawin mo, yung masama, paano? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ganon din ang isang magulang. Kung minsan, mas mabuti pa yung anak niya, may unawa kaysa sa kanyang magulang. Tama po ba? Kaya naman dito papasok yung sinabing, ang kasalanan ng magulang ay di kasalanan ng anak, at ang kasalanan ng anak ay di kasalanan ng magulang. Yan ang patotoo. Ginawa mo, kapinsalaan, ikaw mapipinsala. Ginawa mo, kabutihan, ikaw ang gagantimpala ng Ama. Kaya dito papasok ang gumawa ka ng kaligtasan mo, hindi ka may liligtas ni Petra at ni Juana na kapatid mong mahal na mahal ka. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. O sige po, itaas nyo nga po ang kamay na naniniwala na ang kasalanan ng kapatid niya ay matutubos niya. Baka sa utang matutubos mo pero kasalanan ay hindi. Buhay ba ang Ama? Kung may pantubos ka, kung may magagawa ka, subalit paano kung wala rin? Naniniwala din po ba kayo na kapag ang ginawa mo'y mabuti, may gagawa rin mabuti sa'yo? Paano kung puro masama ang ginagawa mo, de lahat ng gaganti sa'yo masama? Tama po ba? Kaya napakasarap gumawa ng kabutihan. O sige po, naniniwala po ba kayo kung kayo mapagpaimbabaw sa kapwa nyo, wala ka rin matatagpo ang totoong tao sa'yo? Sapagkat lahat ng pinakikitunguhan mo, kasinungaling ang ginagawa mo, mapagpaimbabaw ka. Di lahat ng karapat mo, kaya kapag nakatagpo ka, nakatapat ka, na dating kung ano gusto mo, nasusunod mo, dahil yung mga nakakaharap mo ay sumusunod sa'yo, makakatagpo ka rin. Sabi nga, nung makatagpo kang kalapat mo, di ka pa kapanaig dahil mas matapang sa'yo. Tama po ba? Kaya, kung mabubuti lahat ng tao, mayroon po bang mag-aaway? Kaya patotohanan ng Kristo'y kasama ninyo upang maging masaya ang buhay. Buhay ba ang Ama? Sapagkat walang hahain ng Ama sa buhay ng tao na hindi niya malalasap na masarap. Kaya lamang ang hain niyang masarap ayaw lasapin. Ang gusto'y pait at asin. Magandang umaga po sa pahapon mamaya. Buhay ba ang Ama? Mahirap po bang magbago? Mahirap po bang magbago? Ay, dako, hindi makasagot. Mahirap po bang magbagong buhay? Ay, naku Ama, mahirap po talaga. Pero kung naalala nyo lang po ang buhay nyo, paano kaya sasabihin ng tao? Akala mo malakas ka ngayon, mayabang ka sa sarili mo. Paano kung biglang dumatal yung kahinaan na hindi mo alam? Oh, sige po. Isang halimbawa lang po yung, halimbawa, malakas siya tapos biglang nagkasakit na stroke. O, gusto ba niya yon? Po. Gusto po ba niya yon? Hindi. Pero alam niyo po, kung matututunan niyo lamang po ang katotohanan, ang tunay na kaaliwan ay banal na aral. Totoo po yan. Subukan po ninyo kapag mayroon kayong mga dinadala sa buhay, mga nahihirapan yung isipin, hanapin niyo yung banal na salita. Huwag yung kwentuhang walang kabuluhan. Habang nakikipagkwentuhan ka,
napapatawa ka nung nagkukwento sa'yo. Eh, paano pagkatapos nung nagkwentuhan? Pero pag ang hinanap mo'y banal na salita at natutunan mo, hindi ko na lang po kasi kayang ipaliwanag kapag itinala sa Facebook eh. Hindi ko na po kayang sabihin uli dito sapagkat patuto lamang po na iba't iba ang mensahe. Iba't iba po ang mensahe. Yung itinala sa Facebook, maaaring may kawangis ng konti pero iba pa rin. Sa makatweet, ang salita ng amay bumabalong. Walang katigangan, walang ubos. Hindi po nauubos. Buhay po ba ang Diyos? Oh. Katulad ni Maganda. Ang white lady hindi nakapapatay yan. No? Dahil hindi makasasakal yan eh. Makikita mo lang siya, lumalakad lang siyang gayon. Nakalot. Pero hindi kanya pwedeng sakalin dahil di siya makagagalaw. Ano nakamamatay? Takot mo sa kanya. Yung nervyos mo. Kaya kapag hindi mo nalabanan yon, may nagkukulaps. Ano? Namumutla. Sa takot, hindi dahil doon sa white lady. Buhay ba ang Ama? At ano pa? Yung guni-guni. Na dahil nakita mo siya, miya't-miya nakatanim sa isip mo para mo siyang nakikita. Yun ngayon ang pumapasok na ang takot na may nervyos na. Pero, at pasubali, kahit na sino pa, hindi mapapatay ng white lady. Buhay ba ang Ama? Kaya, huwag niyong katakutan ng white lady. Ipanalangin niyo siya. Buhay ba ang Ama? Dahil sa takot, mayroong nilagnat. Dahil sa takot, may hinimatay. Dahil sa takot, nanginginig. Di makatulog, di makakain. Yun, kaya namatay. Subalit, kung nasa iyo ang Panginoon, wala yan. Buhay ba ang Ama? Dahil pinapawi niya yung takot, pinasasaya ka dahil kasama mo siya. Buhay ba ang Ama? Kaya, ito ang gusto ng Ama. Matanggap siya, makilala siya, upang ikaw na anak niya ay maaliw niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yamang naitura na Ama ang marapat sa kanila. Tigibin mo ng siglat galak ang bawat puso nila. Maramdaman nilang ikaw ang kaliwan at kalakasan ng damdamin. Liwanag ng kaisipan ay kanilang kamtan. Sa gayon, kung itong mananahan sa kanilang buhay katauhan, tuwiran niyang mapangingibabaw ang iyong kabanalan. Ama, ang samot dalangin ko sa iyo ang nagnanasay kamti nito at ang di pa nakaunaw at nakadamay mabuksan na upang tuwirang makilala nila ang katotohanan mo at makalaya ang sinuman sa kamalian sa mundo. Ang sayo'y mapipili mo sapagkat batid mo kung sino. Subalit paano ang mang di makikilala sa iyo? Kahabagan mo sila at kaawanam ako, makilala kang tuwiran upang maramdaman nila ang iyong pagmamahal at makilala nilang ikaw ay Diyos na walang hanggan. Nektarameneyahanam, nektarameneyahanam, nektarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Nang dahil nga po hindi pare-parehas ang damdamin at isip ng tao, halimbawa, pinapaliwanag mo yung tama, hindi ka maunawaan, di po ba? Nagdaramdam nga po yung iba, no? Nagagalit nga po yung iba, at ang iba ang tingin sa'yo'y, sino ka naman? Parang ang tingin sa'yo'y mapagmagaling, samantalang hindi mo naman sila pinagmamagalingan, kundi gusto mo lamang ay
matutunan nila yung natutunan mo, maramdaman nila yung naramdaman mo, at makapanahan ka sa kanilang may pagmamahal, kapwa kayo. Nang dahil kung pare-pares kayo, hindi ba't magkakaisa nga kayo? Buhay ba ang Ama? Ngunit, kaya, ang mga salitang kaya at ngunit, napakadami po, no? Hinahatak ka, katulad ng telang ng damit na luma, binigay mo yung, tinagpi mo yung bago, nahatak ang luma, sumama yung bago. Ang ibig naman sabihin ng puna naman noon ay, sa kanyang pagbabago dahil mas malaki ang ugali niyang mas malamang doon sa bago niyang pagbabago, nahatak na namang muli siya sa hindi tamang gawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya yung mga nagbago sabi, ay eka, nagbago na ako, hindi na eka ako magsusugal. Mas malakas ang kapangyarihan nung naghatak sa kanya dahil mas malamang ang espiritu niyang makasanlibutan. Siya kakarampot pa lang. Sabi niya, eka, masababa eka ang nagsusugal. Naglilibang ka lang, halika eka. Kahit ikaw lingkod, ba't kapag titawanan? Hindi eka, totoo yan. Ikaw na natutuhunan mo yung mabuti, patatangay ka ba doon sa hindi ba nakakaalam ng tama? O kapag nagpatangay ka, sino ang mas malamang sa inyo? Yun, makasanlibutan. Talong-talo ka. Kaya, walang silbi ang natutunan mo. Buhay ba ang Ama? O halimbawa, sinabi sa'yo, nakawin mo kaya, bibigyan kita ng ganyan. Ikaw ang magnanakaw, kaparte ng nakataya ang buhay mo. Sige nga po, nakawin mo kaya at bibigyan kita ng ganyan. Ba, matalino ba yon? Ba, ako ang nagnakaw. Pagkatapos, bibigyan niya ako ng ganon. Aba, nakataya ang buhay ko. Pagkatapos, mag-iisip ka ngayon. Ba't ako susunod? Paano kung pag nanakaw ko, inabaril ako? Para kayatang ako inuutakan ni Ria. Bibigyan kita ng ganyan. Ako nagnakaw, tapos papartihan ko siya. Tama po ba? Kaya nung mangyayari, sumunod nga siya. Pero naging tuso. Dahil napag-isip-isip niya, ako nagnakaw, ba't bibigyan ko? Hindi ba magkakagalit sila? Bakit tinuro ko sa'yo kung saan ka magnanakaw ngayon, hindi mo ako pinarte. Abay, napag-isip-isip ko, ako nagnakaw, ako nakataya ang buhay, pagkatapos bibigyan kita, nakatungak ng kalang diyan. Hindi kaya sila maglaban, mag-away. Subalit kapag ang itinuro sa iyo ito, sumunod ka sa kalooban ng Ama. Baguhin mo yung ginagawa mo at kilalanin mo. Kapag nagbago, hindi kaya kayo masaya dalawa. Tama po ba? Magnilay po kayo, magbulay po kayo. Isang halimbawa lamang sa buhay ng tao. Ngunit walang pinatamaan. Wala pong pinariringgan. Isang halimbawa lamang na binigay sa inyo yaon. Ngunit kung kayo'y marumi ang isipan, kayo nang nagkasala sa hindi ko pagpaparunggit sa inyo. Ngunit kayo, dahil may isip kayong hindi maganda, magnanakaw ka ba, ba't nasasaktan ka? Nagnakaw ka ba, ba't nasaktan ka? Kung hindi ka magnanakaw at hindi ka nagnanakaw, bakit masasaktan ka nga? Tama ba ga? Mga mahal, yan ang tao sa lupa. Maramdamin, masasakitin ang loob. Bakit? Masasaktan ka ba kung di mo gawain yaon? Magagalit ka ba kung di mo ginagawa yon? Hindi ba tatanggap ka lang at magiging masaya ka dahil natutunan mo ang tamang gagawin? Yan ang mga tao na nagagalit dahil hindi nila alam ang totoo at di naman nila matanggap ang kanilang kasalanan. Buhay ba ang Ama? Kaya, sino sa palagay nyo ang magtitibay at maglalakas loob na ang kapwa-tao niya'y turuan, ituwid, mahalin, at bahaginan ng kabanalan? Wala! Kaya kung wala ang banal na espiritu, walang maglalakas loob na tao, akayin ng kapwa-tao. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naituran mo amang marapat sa kanila, tuwiran niyang magliwanag ang kaisipan ng bawat isa. Sa gayon, ang katotohanan mo'y mawawawaan ng tao sa mundo at pag-iisahin nilang mabuting gawa mo. Nawa aking Ama, ang may pandinig ay nakarinig upang marinig niyang tuwiran ang sayo'y kaukulan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Yung nag-iisip ng maganda sa kapwa niya, minimithi niya lahat maibigay yung mababahagi niyang magaganda. Tama po ba? Subalit yung kapwa niya binabahagi na walang pakialam dun sa bahagi niyang maganda, pahahalagahan ba? Hindi po O sige po, suriin niyo ngayon ang sarili niyo. Kung ang kapwa niyo ay katulad halimbawa ng sarili mong matigas ang loob, masaya ka ba? Magpakababa ka ng loob upang ang kapwa mo mababa, makaharap mo at makasama, kapwa kayo matuwa. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. May makasama ka mang matigas ang loob, may makasama ka mang masama ugali. Kung mabuti ang iyong gawa, hindi ka mahirapan, hindi ka masasaktan, sapagkat hindi mo sila pahihirapan sa iyong kalooban. Kundi bibigay mo sila sama, bahala siya. Buhay ba Ama, mga mahal, ang bawat araw ay masaya kung magiging masaya ka sa piling ng Espiritu Banal. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong? May natanggap po ba kayo? Kaya ayon sa Ecclesiastes, huwag mong dadakilay ng isang tao dahil lamang sa kanyang kagandahan. At huwag mo namang hahamakin ng sinuman dahil sa kanyang kapangitan. Buhay ba Ama? Huwag mong ipagmarangya ang magaramong kasuotan at huwag kang magmataas sa araw ng ikaw ay pinararangalan. Sapagkat kahanga-hanga ang pamamaraan ng Panginoon at lingid sa mga taong kanyang mga gawa. Buhay ba Ama? Magsuri ka muna bago ka humatol at isipin mo bago ka manumbat. Buhay ba Ama? Makinig ka muna bago ka sumagot at huwag kang sumabad hanggat hindi natatapos ang nagsasalita. Huwag kang makipagtalo tungkol sa mga bagay na wala ka namang kinalaman. At huwag kang makikialam sa pagtatalo ng mga tampalasan. Buhay ba Ama? Ngunit, kung minsan po sa taong magaling at mapagmagaling ay lahat pinakikialaman. Tama po ba? Kapag hindi naman pinakinggan, ang ugat nun ay away. Ang naging kahinatnan ay tiwalayan. Kaya ang nais ng Ama, makinig ka sa aral niya at pakinggan ang salita niya, matututo ka sa kabanalan niya at nagagawa mo ang mabuti kahit kanino. Magandang umaga po sa pahapon mamaya. May narinig po ba kayo? May magagawa po bang Diyos sa inyo? Nananalig po ba kayong mahiwagat dakila siya? Mahiwaga po ba siya at kaya niyang gawin ang imposible at posibleng magawa niya? Napakabuti niya kung kikilalanin lamang. Ano bang kailangan mo? Lahat nasa Kanya. Ano bang gusto mo? Makabubuti lang sa'yo, pakikinggan Kanya. Ngunit huwag mong mithiin ang ikapapahamak ng kapwa mo. Magandang umaga muli sa pahapon mamaya. Magnais ka na ikabubuti ng kapwa mo at ang Ama mo'y magnanais ng mabuti para sa iyo. Mithiin mo ang bagbabagong buhay at makikita mong liwanag na taglay ng Ama mo
Kaya't kung paano ka naging ganap sa Kanya, ang pagiging marapat niya ay ipagkakaloob niya rin sa iyo. Pagpalain kayo. May tanong po ba? Wala po. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalit ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Tanging sa Kanya ang pag-asa, tanging sa Kanya ang ligaya, tanging sa Kanya ang liwanag, tanging sa Kanya ang buhay, tanging sa Kanya lahat ang kabutihan, tanging sa Kanya umasa. Para magkaroon ka ng ginisa. Ang sabi nga po, matigas man ang baka, kung madadarang sa apoy siya, lalambot din siya pagdaaka. Tama po ba? Kaya, lang matigas na bakal sama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kay sarap ng buhay sa Ama. Inaaliw ka niya sa tuwina. Ang dalamhati mo'y kay saya. Dulot niya sa iyo'y ligaya. Halina, halina kayo, magnasang ibigin siya. Kilalanin mo sa tuwina ang mga salitang banal niya. Halina, halina, anak niya. Mag-aral ka sa Kanya. Tuturuan ka niya kung paano magmahal ka. Halina, 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 anak niya, ikaw ay mag-aral, mangaral sa Kanya. Mali.
Ba't mo siya panghangaralan? Halina, anak na mahal niya, ibigin mong tapat ang iyong ama. Ituturo niya sa buhay mo kung paano lumigaya ka. Lahat ng pagdaraanan parang gintong dinalisay, subalit kung siyang iyong panghahawakan, kailan may di kanya iiwan. Halina, halina o mahal, manalig, magtiwalang lubos. Ang buhay mo yan ay sa Kanya. Gagawin kang mainam na anak niya. Gagawin kang mainam na anak niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naku, Panginoon ko, sa totoo lang po, ay, naku, kung alam nyo lang po, kapag naglingkod ka sa Panginoon, nakakalimutan mo lahat. Totoo po yan. Kaya ako po bawat araw, pinananabikan ko ang maglingkod sa Panginoon. Hindi ko naman po siya mapaglilingkuran kung wala po kayong mga suguniyang aming paglilingkuran. Kaya ang bawat araw, totoong-totoo po. Maniwala kayo sa hindi, masaya namin kayong pinaglilingkuran sapagkat kung hindi sa inyong mga dinadatal sa dambana, hindi po magiging kaganapan ang paglilingkod namin dahil wala kaming aalayan. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang lagi ko pong sabi sa Kanya, Panginoon, aliwin mo ako sa mga anak mo. Sila ang kasiyahan at kagalakan ko. Yung biyayang mula sa iyo na maramdaman nilang mahal mo sila at kilalanin ka. Yaon ang kagalakan sa aming mga puso. Kaya po, kung makikilala niyo ang Panginoon at kahit saan kayo magtungo, kahit sinong pakitunguhan niyo at pakisamahan ninyo, kung nasa puso na niyo, nasa pitak na ng puso niyo ang pag-ibig niyo sa Kanya, may natutunan na kayo sa dakong ito. Buhay ba ang Ama? Kaya kung saan man kayo makisama, anumang uri ang pakitunguhan ninyong mga reliyon, etc., huwag na po natin pag-usapan yon sapagkat wala naman tayo doon sa kaliligtas ng gayon. Tayo po ay makiisa sa Diyos na totoo, magmahal para sa kabutihan niya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, sumainyo ang kapayapaan. Alam nyo po, lahat pala'y kayang baguhin Opo, kaya lamang po kung minsan talagang hindi mo maibahagi lang yun at baka, siyempre sasabihin, siguro kahit na ganun, hindi pa totoo. Pero totoong-totoo po, kaya mo palang baguhin ang lahat. Pwede po ba ako? Kaya niyo pong baguhin ang lahat, totoong-totoo po. Ay, Panginoon ko, Diyos ko, kaya mo talagang baguhin pala lahat. Totoong-totoo po. Siyempre po, pag mahina ang sikmura mo, huwag naman po kayo magdaram-daman, Minsan gusto kong magbahagi, kaya lang napipigilan ako. Pero ngayon po, ito dinadatal ng isip ko Hindi ko po kayang pihitin dahil ito pinapasok masasabi mo po ba yung wala dito? Hindi nga po, dahil wala po doon Kaya anong ibig niya sabihin? Pag binago niya yung isip natin, kung ano yung laging laman at nakatala doon, magagawa mong gawin sa iyong katawan. Dahil itong laman din ng puso mo at yung nilalabas ng bibig mo. Ano po ibig sabihin? Huwag po kayo masasaktan, ano po? Palibasa nga po ay mahina ang sikmura ko sa dati. Totoong-totoo po ako hindi marunong humalik Hindi ako marunong. Hindi po ako kasi showing magmahal. At di ako corny na, kaya hinahalikan ko lang po noon mga anak ko Tsaka, syempre, asawa,
Sinungaling ka naman, ipokrita ka pag hindi mo sinabi hinalikan mo asawa mo, ipokrita ka naman. Tama po ba? Kaya nga po, sabi ko nun sa Panginoon hindi ako pwedeng maglingkod dahil hindi ako malinis na babae Bakit po? Kasi po pag may naamoy kang hindi tama, masusuka ka, no? Abay mula po nang maglingkod ako, lahat ng hindi ko gusto, binigay ng Diyos sa akin yata. Kaya sabi ko, mahal mo ba talaga ako? Sabi ko, bakit gano'n naman, Panginoon? Sa dating hindi po ako naglilingkod, hindi nagkakasakit ng gano'n ang anak ko. Sa dati po hindi ako naglilingkod, di po ako gano'n, ang dami. Sabi ko, patawarin mo ako ha. Tawarin mo ako. Kasi natanong ko lang naman po, yung bakit nga po ba? Salamat po, pinaunawa ng Diyos sa akin. Dati pag nakakita ka ng bata, tumutulo sipon. Dinala pa naman sa akin, kauna-unahang pinagamot sa tenga, tumutulo ang luga. Diyos ko! Sabi ko, Panginoon, Panginoon, huwag mo ako susubukan sa hindi ko kakayanin, Panginoon ko. Diyos ko, sabi ko. Sabi pa sa akin hipan ko ang tenga. Sabi ko, Panginoon, paano ko hihipan? Hindi po ako nagbibiro. Tataas ko po kamay ko. Talagang totoong-totoo pong naganap sa akin. Sabi ko, Diyos ko po, paano po yung tumutulong na yun? Panginoon, sabi sa pasubali ko, hipan mo ano pong gagawin ko? Naku po, kako Panginoon. Kumuha nga ako ng bulak at linisin mo muna yun. Buhay po ba ang Diyos? Naku, Panginoon ko, Diyos ko. Sabi ko, Diyos ko, Panginoon, alisin mo po ang amoy, alisin mo ang amoy. Ayoko pumasok ka sa harap niya. Ayoko pumasok ka sa harap niya. Pasubali ko sa'yo. So, nung hipan mo, tinapat. Sabi ko, itutok mo ang bibig mo. Diyos ko po, ako, Panginoon, Panginoon. Paano po? Mga kapatid, hindi po ako nagbibiro. Naririnig po tayo ng Diyos. May nagpagamot po. Siyempre, sabi ko, hipan daw yung mata. Sabi ko, ano yung naamoy ko na yun? Sabi ko, Diyos ko, ba't mabaho po mata niya? Mga baho po ang mata niya. Totoo po. Hindi pa. Diyos ko, Panginoon. Hindi alam nung pasyente, kala niya nakapikit ako kung ano sinasabi ko. Hindi niya alam, sabi ko, Panginoon, mabaho po ang mata niya. Mabaho po ang mata niya. Panginoon, mabaho. Hipan mo, hipan. Kasi bulok ang loob niyan. Bakit po pahihipan niyo pa sa akin? Bulok po pala ang loob. Diyos ko, Panginoon. Kala niyo po. Siyempre po, dumating na naman. Masakit po ang ngipin ko, masakit ka. Pangangahin mo, naku po, Panginoon ko, Panginoon. Akala niyo po ba masarap na masarap? Kaya nga sabi ng mga lagod, wag na po kaming maghaplos. Buhay po ba Diyos? Mga minamahal. Eto po, hindi ko po ito mababahagi, kundi binabahagi sa akin ngayon. Sapagkat wala po akong alam sa mga pinaggagawa ko sa munang buhay na ito at magpahanggang ngayon. Kaya kung ginagamot kayo, kung kala nyo nasa pagkatawa ko, naku po, hindi na po. Buhay ba ang Diyos? O halimbawa, nasa pagkatao ka, lalapit ka dun sa, katulad mo, gagamutin ba kita kung nasa pagkatao, tumumba ka pa dito. Di ba? Kaya pag pinatatayo ka, tandaan mo, hindi ako yon. Sapagkat di kita patatayuin na gaganyan, kung tumumba ka, demanda mo pa ako. Buhay ba nga mga minamahal? Napakabuti ng Diyos, napakadakila niya. Eto po. Ay, Panginoon ko, Diyos ka. Meron daw siyang sa ilong. Hipan mo hilong, hipan mo hilong. Ba't naman po pati ilong hihipan ko?
Hindi nga eka makahinga, hindi nga eka makahinga. Eh, Diyos ko, Panginoon ko, kala niyo po ba? Eh, yung mga lagad na iri andun po yung mga numero, yung pasyente. Number! Naku, eka, kanino po kaya mapapatapat sa akin? Panginoon ko, at Diyos ko. Pagka po nakikita nila yung pasyente, medyo mabangong tingnan, nangawawala. Hindi nila alam. Eh, dito pa po yung dating adoration eh. Pasubali ko, Constancia, silipin mo yung mga lagad mo. Nalalagas, eka sila, kung nasasaan sila. Yung pala yung umiiwas sa pasyente na yon. Buhay po ba ang Diyos? Nako, mga minamahal. Eh po, may nangyari sa akin. Wala pa itong dambana, wala pa yung altar. Bago pa lang po ako yun. Binabalik lang sa akin. Eh de, siyempre po, tapos na. Nagsabon na ako. Dati po wala akong ugat eh. Eh siyempre, naghilot ka. De, bago ka matulog, magsasabon ka, magkaganyan ka, no? May dumating po, sabi ni Cecilia, po may pasyente, ay ate, may pasyente, ate, tawag po ate, may pasyente. Ko naman, sabi ko, nakalinis na ako. Ano ba naman, sabi ko, Panginoon, patawarin mo po ako, hindi po ako tumututol, pero sana naman po, kanina pa ito, bakit naman nako? Pasubali ko, Constancia, papasukin mo. Eh, tiningnan ko po yung paa. Diyos ko po ka ako. Paabaho naman yata ng paa niya. Eh, ano po ba sakit nito? Tuberculosis. Anak ko po ka ako, Panginoon. Eh, ba't naman po ka ako matutulog na ako? May tuberculosis pa kayong pinadala? Eh, paano pong gagawin ko dito? Paano po? Sabi ko, anak, sabi niya, apakan mo ka ang paa at di mo nahihilutin. Eh, baka po siya mabigatan. Hindi, magpapagaan ka ako. Sabi niya, pagagaanin kita, di inapakan. Pwede ba kitang apakan? Mabigat ba? Talaga. Magaan, oh, magaan. Magaan, magaling. O sige, banatin natin ang ugat mo mula sa utak mo. Sige. Buhay ba ang Ama? Ngayon, ang sabi, talagang magaan ha? Hindi ako alis dito. Sabi, eh paano ko po siyang gagamutin? Aba, eka, edi haplusin mo yan. Okay, paalisin niyo po muna ako doon sa paan niya. Sabi, kasi po pag tumutok ako sa kanyang ilong, baka malanghap ko po ako yung tuberculosis niya. Diyos ko, Panginoon. Edi eto po. Ayan. O sige, mabigat ba? Hindi po, eka. O ikaw, mabigat ba? 100. Ano lang naman ang timbang ko eh. Bilang tao, nararamdaman mo ba yung 160 na yan? Ah, hindi. 140. Hindi rin. 100. Hindi. Nako, sinungaling ka. Totoo yan. Wala siyang naramdamang mabigat. Ay, sabi ko, eh, paano po? Anong gagawin? Ayan. Eh, humaharap po. Eh, ano po ba yung kasakit to? Eh? Buhay po ba ang Diyos? Nako, Panginoon ko. Totoo po, kala nyo lang, bakit pinagkwento po ako ng Panginoon? Sasabihin ng tao, ay luka-luka eka yan. Demonyo eka, bakit? Ganun ba ginagawa ng luka-luka at saka ng demonyo? Mga kapatid, ba't po binahagi ito? Kung makikilala nyo si Kristo at mararamdaman nyo si Kristo, yung palagay nyo para sa inyong hindi nyo gusto yung magagawa nyo dahil kay Kristo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung gusto nyong totoo kayong magsigaling, maaliw kayo sa Kanya. Kung gustong totoo nyong magbago, maaliw kayo sa gawa niya. Kung totoong gusto nyo siya, kilalanin nyo ang gawa niya. Huwag lamang ang kilalanin nyo yung sarili nyo at gawa ninyo. Tama po ba? Mabigat ba? Tumayo ka nga. Tingnan ko. May nagadabang naramdaman ng paa mo. May naramdaman ka pero hindi mabigat. Gumaan ba naman ang paa mo? Ay talaga. Ha? Eh gusto mo ulitin natin.
Ayoko na eh. Upo ka. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Panginoon. Napakadakila niya. Totoong totoo po. Kung tatanggapin niyo lang ang Panginoon, kung tatanggapin niyo lang ang Ama, sa kanyang kadakilaan, maaaliw po kayo. Yung hirap na dinaranas ninyo, hindi nyo namamalayan gumagaan. Yung bigat na dinadala nyo, hindi nyo alam gumagaan. Yung makipot na pinagdaraanan nyo, hindi nyo alam lumuluwang. Yung mga nakakaharap nyo sa palagay nyo, yung mga demonyo, hindi nyo alam bumabait sila. Sapagkat pinababait sila ng mabuting ginagawa nyo dahil kung mayroon silang kahihiyan, matututo silang mahiya sa inyo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga mahal, kaya lamang ang tao mapagpahalaga sa sarili niya. Ang gusto niyang mangyari, ang gustong mangyari ng marami, magbago ka muna bago ako. Kung kinikilala mo ang Ama, kung tinanggap mo ang Kristo, magbabago ako, bahala ka. Buhay ba nga ma? Dapat ganon. Hindi yung magbago ka muna bago ako magbago. Eh, hindi ka naman ikaw nagbabago, ako yung magbabago. Eh, di pares kayo. Paano kung siya'y pupunta sa ilog para magpakalumod, susunod ka ba? Hindi. Kaya dapat, ikaw ang mauna kung totoong kinikilala mo at tinanggap mo ang Diyos mo. Hindi yung hihintayin mong magbago si Juan, si Pedro, at pag nagbago sila, kasunod ka. Eh, hindi ka totoo. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. May tanong po ba kayo? Wala po kayong itatanong. Alin ang mas maganda anak? Medyo may laman o wala? Alam niyo po, kung minsan makapagtatanong ka, may mataba, may payat, may sexy, may butad. Eh, sino bang ayaw ng sexy, ano? Lahat ng taong mga sosyal gusto yung sexy, ayaw ng butad. Ano po ba yung butad? Nakaliyan. Kasi malaki ang tiyan. Ngunit, kung yun ang naging kapalaran mo sa katawan mo paghihinagpisan mo ba yan? Anong dapat mong gawin? Pasalamatan mo sa Panginoon kahit ikay butad, kahit ikay liyad, basta mahalagay, ikaw ay malusog. At dapat, ang maging maganda sa'yo, yung magandang loob mo. Tama po ba? Dahil kung maganda ang loob mo, kahit ano ka pa, mahal ka ng Diyos mo. Buhay ba nga ma? Subalit, kahit ka-sexy mo, kaganda mo, maputi ka, lahat nasa sayo na. Hahangaan ka lang kapwa mong palahanga. Ngunit ang Diyos mo, sinusuka ka. Hindi po ba maganda? Eh, ang tao, kahit di kahangaan, ang Diyos mo'y kahanga-hanga ang iyong gawa. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga sa inyong lahat, anong pinakamagandang gawin? Ang maakit ang kapwa mo o maakit mo ang Diyos sa ginagawa mo? Salamat po. Naway simula na. Nais mo bang gumaling? Nais mo bang gumaling? Nais mo bang magaling? Gumaling lang gumaling. Magpakagaling kayo sa pananaw ng Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng